ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang taong hindi madapuan ay isang taong sobrang pinoprotektahan. Kapag nasaling ang isang taong hindi madapuan ay siguradong mag-aalboroto ang pumoprotekta dito. Ikaw kabarangay, mas gusto mo bang sobrang pinoprotektahan o hindi pinapakialaman? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Orson, 25 years old na sa kasalukuyan. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral pero dahil wala pong katulong ang nanay ko sa pagtitinda ng karne ng baboy, manok at baka sa palengke, minabuti ko na lamang pong samahan siya. Nagkatrabaho po ako dati kaso parang kasama ko rin naman ang nanay ko sa trabaho. Lagi po kasi siyang naghahatid at nagsusundo kaya wala naman din pong pinagkaiba sa noong nasa palengke na ako at sinamahan ko na siyang magtinda. Sa edad ko po na 25 ay NGSB po ako dahil po sa sobrang proteksyon sa akin ng nanay ko. Corazon po ang buo niyang pangalan pero kilala siya sa palengke bilang Aling Azon. 65 years old po si nanay noong mangyari itong bahagi ng buhay ko. May edad na nang magbuntis si nanay kaya masasabi kong isa akong menopausal baby. Hindi po magandang nangyari kay nanay dahil nadisgrasya lamang siya at saka iniwanan. Nang malaman na buntis si nanay ay hindi na niya nakitang muli ang tatay ko. Kung tatay nga po siyang matatawag. Kasi hindi ko naman siya nakita at nakilala. Dahil po sa galit ay isang beses lamang siyang nabanggit sa akin ni nanay at hindi na naulit pa, Papa Dudut. Kaya ganoon na lang talaga ang bonding namin ni nanay kasi buong buhay ko kami lang ang magkasama. Ayaw kong madapuan ni nanay kahit sa langaw. Mas bubugawin niya ang langaw na dadapo sa akin kaysa sa tinda namin. Kumbagay ako po muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si nanay. Mabait si nanay pero pag medyo pakiramdam niyang naagrabyado ako ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inaagrabyado pero kinakainisan niya. Ang babae pong sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang kilala siya. Bukod doon ay tanyag din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong Miss Congeniality niya. Yun siguro ang dahilan kaya naiinis si nanay sa kanya. Pinangatawanan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng bakla. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang na-offend. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni nanay. Nilalayo ako ni nanay kay Malaya at laging sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil ramdam niya na kumikerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya, Papa Dudut. Ayusin ko lang po tong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito pong nasa styro box, bubuhatin ko dyan. Ako na! Nay, mabigat to. Uy, hayaan mo na, ipapabuhat ko na lang kay Mon pagdaan niya mamaya. Nay, iaangat ko lang naman dyan sa loob para maiayos na din natin. Hayaan mo na nga! Bakit ba, Nay? Ay basta halika na dito! Mag-aalas 7 na! Bakit po? Anong meron sa alas 7? May papanuurin ba kayo? Wala! Bakit nyo inaantay ang alas 7? Ano po? Wala! Pumasok ka na dito! Halika na! Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Alitu!
nga bang sinasabi ko eh. Pumasok ka na dito. Bakit po? Tinatanong mo pa, baka matuklaw ka ng ahas. Ahas? Hello, Ollie! Anong Oli? Orson ang pangalan ng anak ko. Tsaka tigilan mo nga siya ha. Marami siyang ginagawa. Parang wala naman po. Abay, mas marunong ka pa sa akin. Ako ang ina. Nanay naman? Anong nanay? Anak ba kita? Soon! Sun? Suntokin kaya kita dyan, ha? Aray naman, Nay. Ay nako, wag mo ako nanay-nanayin ha? Sorry, Tay. Ano? Joke lang po. Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo nyo. Umalis ka lang, siguradong lalamig na ang ulo ko. Grabe naman si Nanay. Hindi mo ako nanay ha? Aling aso nang itawag mo sa akin. Alis na nga ako. Bye, Ollie! Orson! Po. Ay hindi ikaw. Sinasabi ko dyan sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo at hindi Oli. Umalis ka na nga, babae ka. Grabe talaga. Sige na nga. Bye! Ay, salamat. Nakalampas ng delubyo. Pwede ko na po bang ipasok yung styro box? Wag na. Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yon. Nay, isang box lang yan. Hayaan mo na nga. May ipapabuhat pa din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako! Ay, ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Saan ka nang galing? Diyan sa likod ng tago. Baka maabutan ka ni Nanay. Matatagalan pa yun kasi nakita ko si Mon may hinatid. Syempre hahanapin niya yun. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag natin sayangin ang oras. Ito ang unang beses na makakapag-usap tayo kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Oo! Alam kong mahal mo ko at alam mong mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan kung alam naman pala nating dalawa? Pero... OMG! Ang nanay mo pabalik na! Tsaka na natin ituloy yung usapan basta natapos tayo sa wag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye! Papadudot na bigla man ako sa mga sinabi ni Malaya ay kapansin-pansin na ikinatuwa ko yon. Kung masaya ako ay mas masaya si Malaya dahil napalaya niya mga salitang ang tagal na niyang gustong sabihin sa akin, Papadudot. Dahil ramdam din ni Malaya na mutual ang feelings namin sa isa't isa, ay mas napalakas pa noon ang loob niya para alamin ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa akin. Tulad na lamang ng schedule ni Nanay, kung anong oras ito umaalis at kung anong oras bumabalik. Pinag-aralan ng mabuti ni Malaya mga magiging kilos para hindi masira ang pakiramdam niyang nabubuong pagmamahalan naming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa Ali 2. At yon ang oras na wala itong si Nanay. Palaging may tubig na pasalubong sa akin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niyang araw yon sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan pa ako ni Malaya kung paano siya ligawan. Dahil nga wala akong alam ay ginagawa ko ang mga itinuturo niya. Tinutokso nga kami ng mga tindero at tindera na katabi ng pwesto namin. Nakakatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin, Papadudot. Saka ipapakiusap ni Malaya na huwag na sanang makarating kay Aling Ason ang tungkol sa pagliligawan namin sa pwesto. Masayang sumang-ayon ang lahat na todo ang suporta sa pag-iibigan naming dalawa. Masaya sila para sa akin habang hiyang-hiya naman ako dahil nga po sa bago sa akin ang lahat ng mga nangyayaring yon. Alam na ng buong Ali 2 ang tungkol sa amin ni Malaya. Lahat sila alam maliban kay Nanay, Papadudot. Hoy! Po? Ano ka? Ano po? Yung itsura mo, oh. Bakit ba parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka mapakali. Hindi po. Baka akala nyo lang po yun. Hello, anak kita ano? Sa akin ka nang galing kaya ramdam ko ang nararamdaman mo.
Nay naman, para sa kambal lang yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha? Pinapatawa lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Ay, iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang mga manok natin. Yung baboy, konti na lang. Ganun ba? Opo. Ay, sige, mabutit sinabi mo. Sige, aalis na muna ako ha at mag-order ako para bukas ng umaga may deliver na. Sige, Nay, ingat kayo. O bakit para nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Opo. Hindi mo man lang ba ako pag-iingatin? Po? Di po ba? Anyway, sige po, ingat, Nay. Alis na ako ha? Talaga! Ay, ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Yun nga yung point ng panggugulat. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ng mga timba. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako rito. Kasi papunta na ako rito tapos gugulatin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay mo. Nandyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka pa dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na. Ang tagal umalis ni nanay eh. Oo nga eh. Akala ko nakaalis na. Mabuti pala umalis. Kundi hanggang mamaya ka pa dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Minsan may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Lagi na lang ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Huwag kang ganyan. Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatago sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin eh. Ay, hindi! Hindi! Talagang Nay! hindi! Nay! Hindi kita anak! Tawag ng nanay! Nay naman, bakit niyo ako itinatakwil agad? Hindi ikaw! Siya ang hindi ko anak! Magiging! Magiging kulay talong ka kapag hindi mo tinigilan ang anak ko! Kung ano-anong kabulastugan ang tinuturo mo! Nay, hindi naman po. Kita mo? Harap-harapan na nagsisinungaling sa akin ang anak ko! Nay, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali! Maling-mali na pinili mo ang babaeng ito kesa sa akin! Nay, wala naman akong pinipili sa inyo. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong hindi pinipili. Ano? Naguguluhan na ako. Huminahon ka, Oli. Orson! Po, Hindi ikaw! Ang ibig kong sabihin, ito kasing babaeng ito eh! Orson ang pangalan ng anak ko at hindi Oli! Huwag mo nga siya matawag-tawag na Oli! Nay, tama na. Pinagtitinginan na po kayo. Uy, bakit ako pinipigilan mo? Ito babaeng ito ang pinagtitinginan eh, hindi naman ako! Nay, tama na. Ma, umuwi ka na muna. Ma? Sinong ma? Yung babaeng yan ang tinatawag mong ma? Opo, Ma. Short for Malaya. Mas bagay sa kanya ang tawag na malayo kesa sa malaya! Umalis ka na nga babae ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Layuan mo ang anak ko, ha? Sige. Bye, Oli. Bye, Nay. Umalis ka na! Papadudot, dahil sa pagkakahuli ni nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging triple pa ang higpit niya sa akin. Wala nang pagkakataon na makapag-usap kaming dalawa ni Malaya kasi bantay sarado talaga kaming dalawa. Ang mata ni nanay ay parang sa gagamba. Kita niya lahat ng anggulo ng alley 2. Kahit malayo pa lamang si Malaya ay naaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapaupo ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago daw kay Malaya. Saka lalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang gwardiya sibil. Kung nakakahiya lang ang titig ay nahiwa na si Malaya, o kung nakakahiwa lang ang titig ay siguradong nahiwa na si Malaya sa talim ng titig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para magkausap lamang kami. Nagpapaabot siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin, pero kahit makuha ko pa ang sulat na ipinapaabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sarado ako ni nanay. Hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay Papadudot. Nagkagulo ang mga orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yon ay natuwa siya, Papadudot, dahil yun na ang pagkakataon niya para makita at makausap niya ako, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Nang araw na yon, Papa Dudut, ay maraming tinawagan si nanay. Nagtataka ako kung sino ang mga kausap niya sa telepono at parang nagmamadali pa ito. Nung hapon ay may mga dumating, sila pala yung mga taong tinawagan ni nanay. Hindi sila tinawagan para magbantay sa akin kundi sila ang mga magkakabit ng binili ni nanay. Umorder ng 4 na CCTV camera si nanay at pinakabit niya ito sa 4 na sulok ng pwesto namin sa palengke, kung saan ay makikita niya ang lahat ng nagaganap sa tindahan at sa buong alley 2. Kitang-kita ang kasulok-sulukan ng pwesto namin, pati na mga kapit pwestong nagtitinda. May speaker pa ito para nakakausap niya raw ako kahit nawala siya. Itinimbre kaagad ito kay Malaya ng mga taga-kabilang pwesto. Sinabi nila na aalis si nanay pero tad-tad naman ng CCTV ang paligid namin. Kaya si Malaya ay agad na nag-isip ng paraan para makausap niya ako nang hindi nalalaman ni nanay. May maiisip si Malaya at kakaririn niya ito para lamang sa akin, Papa Dudut. Nay naman? Nay naman. Bahala nga po kayo. Ano, marunong ka na magalit sa akin? Hindi naman po. Anong hindi naman? Konting galit ka lang sa akin, ganon? Hindi po ako galit. Abay dapat lang. Kung may dapat magalit dito, abay ako yon. Tama? Oh, bakit tayo mong sumagot? Ano po ba yung tanong? Nagbibingi-bingihan ka pa? Hindi ko po nadinig eh. Magkatabi lang tayo, hindi mo ako narinig? Ibig ko pong sabihin, hindi ko naintindihan. Eh kasi nga, hindi mo iniintindi. Nay naman. Nay naman. Ayan na naman kayo eh. Oh, nagagalit ka nga sa akin. Hindi po. Talagang napakasamang impluwensya niyang Malaya na yun sa'yo eh, no? Kung ano-ano kasi ang tinuturo nun eh. Wala naman po siyang tinuturong masama. Ipinagtatanggol mo pa? Kasi wala po talaga siyang tinurong masama. Yang pagsisinungaling, hindi ba masama yan? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Anong hindi? Eh naglihim ka nga na nagkikita kayo ng babaeng yon. Naglihim lang po, pero hindi nagsinungaling. Ayan pa! Naging pilosopo ka na! Masamang impluwensya talaga yung babaeng yun eh! Hay, Nay. Ano? Wala po. O siya, sige. Alis na ako, ha? Opo. Hindi pa ako tapos magsalita. Sorry po. Aalis ako. Baka mamaya makipagkita ka na naman sa babaeng yon. Malalaman nyo naman? O paano ko malalaman? Wala po. Ano po bang ipagbibilin nyo? Isa lang. Iwasan mo ang Malaya na yon. Opo. Oh, bakit labas sa ilong ang sagot mo? Mag-ingat po kayo. Oh, bakit nagmamadali ka? Akala ko aalis na kayo. Nagbibilin pa ako, oh. Sige po. Ano pa pong bilin nyo? Iwasan mo si Malaya, ha? Nasabi nyo na po yan. Pwes, inuulit ko. Iwasan mo si Malaya. Pangatlo na po yan. Oo, at uulit-ulitin ko pa. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Meron pa po? Oo, iwasan mo si Malaya. Yun lang. Sige na, alis na ako. Ingat po. Nay, talagin ang kapulapot, Nay. Oh, ano yan? Nay? Ako nga. Nandito ako, nagsasalita sa camera. Kitang-kita kita, ha? Oh, balisa ka na naman. Nag-aayos lang po ako ng paninda. Iwasan mo si Malaya, ha? Paulit-ulit naman kayo eh. O bukas, magre-record ako para ipe-play ko na lang sa'yo mayat maya. Papa Dudut, alam ko po na mas bantay sarado pa ako kahit wala si nanay sa tindahan. Kaya hindi ko alam kung papaano sasabihin kay Malaya na huwag magpupunta dahil nga sa CCTV na nakakalat sa paligid namin. Sobrang stress ko nang mapansin ko yung isa sa mga nagtitinda sa katapat naming pwesto. May sinesenyas siya at hindi ko maintindihan.
Habang nagsesenyasan ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si nanay sa camera. Kaya hindi alam ng ibang nagtitinda kung paano makikipag-usap sa akin nang hindi nalalaman ni nanay kasi nga ay nagmistulang mga mata ni nanay ang mga kamera. Kada senyas ng ibang tindero at tindera ay napapansin kaagad ni nanay kaya hindi nila masabi ng maayos sa akin ang mga gusto nilang sabihin. Pati sa mga kasamahan naming nagtitinda sa alito ay walang tiwala si nanay. Kaya kahit malit na galaw ng lahat ay pinaghihinalaan niya kaagad. Kahit ang usapan mismo ng mga tindera na hindi naman tungkol sa akin o hindi naman ako ang pinag-uusapan ay pinaghihinalaan na kaagad ni nanay na baka raw may mga codes sila na ginagamit. Natatawang naiinis na lamang ang ibang mga tindera. Ang iba ay kakanta ng malakas para ma-distract si nanay sa panonood ng nagaganap sa palengke sa cellphone niya. Gusto lang pala akong sabihan ng mga kasamahan ko doon na nasabihan na nila si Malaya sa nangyayari sa pwesto namin at may plano na siyang gawin. Kahit may nakaabang na palang plano si Malaya ay hindi ko kaagad nalaman yon kasi nga ay hindi kami magkakaintindihan ng mga kasamahan kong nagtitinda sa palengke. Hindi sila makahanap ng tiyempo na masabi sa akin ang big plan ni Malaya dahil nga sa higpit ng pagbabantay ni Nanay Papadudut. Iho, Ano po yun, La? kumusta ka? Po? Kumusta ka? Mabuti po. Bakit po? Huy, Po. anong po ako to? Opo, Lola. Bakit po? Uli, Oli? Teka, Bakit ganyan ang itsura mo? natural. Natural mo yan? Ano ka ba? Hindi. Kailangan ko mag-disguise. Bakit? Mahina lang. Anong bakit? Bakit ka para hindi ka makilala Huwag ni... kang maingay. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na may pinalagay na CCTV si nanay? Nagtataka ka pa. Alam mo naman nakakampi natin ang mga nandito sa alley 2. Sinabi nila. Ayun. Yun pala yung sinesenyas nila Kuring at Sendo sa akin kanina. Oo. Pero, hindi kaya tayo mahuli ni nanay? Kaya huwag kang magpapahalata. Ay, ano yan? Nay! Bakit kayo nagbubulungan dyan? Sino ba yon? Nanay ko po, Lola. Nasa camera po. Artista ba siya? Maganda po ako pero hindi ako artista. Eh bakit ka pa nanggugulo sa usapan namin? Hindi ko kayo marinig. Lakasan niyo yung boses ninyo. Bakit ka makikinig sa usapan ng may usapan? Bastos yan! Gusto ko lang pong marinig ang usapan ninyo. Kapati pinipilit mo pa yung maling ginagawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng iba. Isa pa wala ka naman dito. Hindi po ako makikinig. Gusto ko lang pong marinig ang boses sa CCTV. Chine-check ko po kung okay. CCTV? Camera yan, diba? Opo. Oh, kung camera yan, di manood ka na lang. Bakit kailangan mo magsalita? Ano yan, bidyoke? Nay, masakit daw po kasi ang lalamunan ni Lola. Kaya ayaw niya magsalita ng malakas. Ganun ba? Ay, pasensya na, Lola, ha? Anak, ikaw na lang muna magsalita ng malakas. Hindi ko maintindihan pag malakas ang boses ng kausap ko. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Hindi na nga ako bibili dito kahit kailan. Ay, sorry po. Sige po, mag-usap na kayo. Mabuti. Magkita tayo mamaya sa gilid ng palengke sa may kanto. Pero, Alam mo na yun, di ba? baka malaman ni nanay. Lola, ang kausap mo ngayon, hindi naman tayo nakapag-usap. Paano niya malalaman? Kinakabahan ako. Wag na lang muna siguro. Sige, nawala na rin siguro ang pagmamahal mo sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman ganon. O mamaya 6:00 sharp sa gilid ng palengke. Ha? See you. Alis na ako. Ay! Nay naman! Nakakagulat kayo eh. Napaka magugulatin mo naman. Wala naman yung pagiging magugulatin mo bago ka na-impluensyahan ng Malaya na yun eh. Nay naman, balik na naman tayo dyan. Bakit po ba? Ano bang binili ng matanda? Parang wala akong nakitang bitbit ah. I-check mo nga baka naiwan niya dyan. Wala po. Wala siyang
naiwan. Pero wala din siyang binitbit nung umalis. Wala po siyang binili. Ano? Ang tagal ninyo nag-uusap, wala siyang binili. Tumatawad po kasi ng higit sa kalahati ng presyo. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi niya na binili. Ay, oo, tama ka naman. Abusado naman yung matandang yun. Papadudot nagtagumpay ang plano ni Malaya. Hindi siya nakilala at hindi siya nabosesa ni nanay. Pero ang naging pag-uusap namin ay para lang masabi niya ang mensahe na magkita kami sa gilid ng palengke. Takot po ako noon pero hindi ko din naman alam kung bakit ang bilis kong na-inlove kay Malaya. At kung bakit kahit kabado ay lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi ko kayang gawin dati. Desidido na ako na makipagkita sa kanya. Ang problema ko na lamang noon ay ang mag-isip kung paano ko makakalabas ng hindi sinusundan o sinasamahan ni nanay. Habang nag-iisip ako ay bumalik na si nanay sa pwesto at nagulat na naman ako kay nanay kaya nag-alala na siya na baka daw may sakit na ako dahil nga masyado akong magugulatin. Lalo naman akong natakot kasi dahil doon ay mahihirapan na naman akong magpaalam. Sinabi ko kaagad na maayos ang lagay ko at pinilit kong maging kalmado buong araw pero habang pinipilit kong kumalma ay nag-iisip ako ng idadahilan kung paano makakalabas para makipagkita nga kay Malaya. Ang napiling lugar ni Malaya ay ang pinakaabalang lugar sa palengke. Maraming tao at kanya-kanyang buhay doon sa parting yon. Walang nakikialam sa'yo. Kaya kahit mag-usap kaming dalawa ng tungkol sa amin, ay walang makikialam at walang makakarinig. Hanggang sa malapit ng mag-alas 6, ang naisipan kong paalam ay ang pagtatapon ng basura. Ang babaw na dahilan pero nablangko na kasi ako noon. Wala na kasi akong maisip pa. Alam kong sasabihin ni nanay na ipapatapon na lamang niya yung basura sa iba para hindi na ako mag-abala pa pero yun lang talaga ang naisip ko. Kaya pinilit ko na ako na ang magtapon at wag na siyang humanap pa ng ibang gagawa noon. Nagulat na naman ako noong pumayag si nanay na itapon ko ang basura ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ako ng maluwag at nung mag-aalas 6 na ay nagpaalam na ako na itatapon ko na ang basura. Bit-bit ang mga basura ay umalis ako sa pwesto namin at nakiramdam din ako kung sumunod si nanay sa akin. Pero hindi. Malayo na ako at natanaw ko si nanay na nasa pwesto pa rin at abala sa pagkwekwenta ng mga kinita niya sa buong araw. Pero may duda pa rin ako, Papa Dudut, kaya pagliko ko sa kanto ay nagmadali talaga akong maglakad. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos tumakbo na ako sa sobrang kaba, Papa Dudut. Nalampasan ko pa nga yung basurahan kaya bumalik pa ako para itapon yung basurang bitbit ko. Saka ako muling nagmadali papunta kung saan kami magkikita ni Malaya. Sa gilid ng palengke sa lugar na usapan naming dalawa ay malayo pa lamang ay kita ko na si Malaya na nakangiti. Kahit masaya rin naman ako ay hindi ako makangiti ng tama dahil nga sa nararamdaman kong kaba, takot at pag-aalala. Alam naman ni Malaya kung bakit ganon ang itsura ko kaya pinakalma niya muna ako sa tubig na dala niya. Saka sinabi ni Malaya na huwag na akong mag-alala dahil kinausap na niya ang lahat ng nagtitinda sa Alley 2 na tawagan siya kaagad kung sakaling makita nilang susunod si nanay kung nasaan kami. Dahil kanina pa akong nandoon at wala pang tumatawag, ibig sabihin ay hindi sumunod si nanay kaya clear kami. Bahagyang naibsan ang kaba ko. Mag-uusap kaming dalawa kaso ay dahil nga sa dami ng tao sa paligid ay hindi kami magkaintindihan dahil sa ingay. Tapos may mga kumakausap pa sa amin lalo na kay Malaya kasi nga ay napa-miss congeniality niya sa palengke. May mga pagkakataon naman na may bibili ng tubig sa kanya. Napilitang magaya si Malaya na lumipat kami ng pwesto. Doon daw kami sa hindi masyadong magulo sa likod ng palengke. Sa wakas ay tahimik at walang mangiistorbo sa amin. Sa wakas ay magkakausap na kami ng mas maayos, Papa Dudut.
Baka mahuli kasi tayo ni nanay. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman tayo gumagawa ng krimen at hindi naman pulis ang nanay mo. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, hindi. Gusto ko talaga siya makilala, kaso ayaw niya makipag-usap. Ang ibig kong sabihin, kilala mo naman ang ugali niya kapag kausap kita. Bakit magalit sa akin ang nanay mo? Hindi lang naman sa'yo, kundi sa lahat na nagkakagusto sa akin. Pero iba yung higpit niya nung ako na eh. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Yung tungkol dun sa dating nagtitinda ng bigas sa bungad, yung nagsara na. Si Monica? Oo. Nabalitaan ko na kinausap ng nanay mo yun. Tapos ayun, sumuko agad. Weak siya, pero ako hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano-ano lang sinasabi sa'yo ni nanay, hindi ka sumusuko. Hindi naman siya ang gusto ko maging boyfriend, kundi ikaw. Kahit na. Hindi mo pa din ako sinukuan. Ilang babae na ba ang sumuko? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng palayuin ni nanay ang mga nagkakagusto sa akin. Akala ko noon ganun talaga kasi nga 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso nung mag-23 na ako, napansin ko ganun pa din si nanay. Parang iba na. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkalapit. Kung sa bagay. Hindi mo ba nasasabi sa nanay mo ang damdamin mo? Hindi eh. Kasi palagi pagpasimula pa lang ako, parang alam na niya na doon pupunta ang usapan. Kaya ayun, agad niyang binabago ang usapan. Sad. Pero huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan para mabago ang isip ng nanay mo. Talaga? Oo naman. Ako pa ba? Ano yung naisip mo? Bago ko masabi yon, punta muna tayo sa first step. First step? Oo. Anong first step? Aba, kailangan muna maging opisyal na tayo na. Sagutin mo muna ako. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Alam mo naman na oo ang isasagot ko, kaya ikaw ang gusto kong malaman ng diretso kung mahal mo rin ba ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal at masayang pakiramdam. Hihindi pa ba ako sa sayang nararamdaman ko? Nakakaiyak naman yun. Ay naku, ayoko umiyak. Happy moment to. So, I now pronounce and announce na officially mag-on na tayo. Akala ko nga noon pa eh. Ngayon ang formal. So anong dapat mong gawin? Ha? Ano ba? Siyempre yakapin mo muna ako tsaka mo ko hahalikan. Ah, sige. Walang yaka! Nay? Napakasama mo talagang babae ka! Kung ano-anong itinuturo mo kalokohan sa anak ko! Nasa tamang edad na po siya. Nay, tara na po. Nasa tamang edad pero kinokontrol mo siya! Hindi po ako ang kumokontrol sa kanya. Magpapalusot ka pa eh! Eh sino kumokontrol sa kanya? Multo? Ayoko na lang po sa akin manggaling. Nay, tara na po. Sandali! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Hoy! Ikaw ha? Layuan mo ang anak ko! Gaya po ng sinabi ko, nasa tamang edad na po siya. Kaya hayaan nyo na siya magdesisyon para sa sarili niya. Nay, tara na. Umalis na tayo. Oh, narinig mo? Nakapagdesisyon na ang anak ko. Alis na kami at iiwan ka na namin. Sorry ka! Magdusa ka dyan! Tara na anak! Padudot, mas tahimik nga ang nilipatan namin pero may dala palang problema ang katahimikan na yon. Dahil nga sa lumipat kami ng pwesto ay nawala sa isip ni Malaya na timbrihan ang mga tindera. Ang mga tindera naman sa alito ay hindi na lang pinansin ni nanay noong umalis. Total hindi naman daw ito papunta sa direksyon kung saan yung una naming pwenestuhan bago kami lumipat. Ang nangyari noon ay hindi nagpunta si nanay sa gilid ng palengke pero doon pala niya gagawin malapit sa pwesto kung saan kami lumipat ni Malaya para tahimik. Siyempre galit na galit si nanay, kinumpronta niya si Malaya. Ang maganda na nga lang ay kahit galit si nanay ay hindi naman umabot sa sakitan ng mga nangyari. Iskandalong pagsigaw lang ang nanaig sa eksena at dahil walang masyadong tao roon ay wala rin namang mga naging saksi. Si Malaya naman ay hindi na lumaban. Kahit alam niyang nabungangaan siya ni nanay ay kalmado lamang siya.
Dahil na rin kampante siya na mahal namin ang isa't isa. Kahit alam naman niya na si nanay ang kumokontrol sa buhay ko, ay medyo tinamaan din si Malaya noong masabihan siya ni nanay. At dahil kasi sa kagustuhan ni Malaya na matuto ako ay nadidiktahan niya ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawalan ng pag-asa si Malaya na magbabago or mababago niya ang isipan ni nanay. Pero dahil alam niya na matagal pa bago mangyari yon ay napunta na siya sa plano ng pagpapakasal. Matapos ang komprontasyon nila ni nanay ay binalak na niyang sabihan ako na magtana na raw kami at diretsong magpakasal na. Kaso kinabukasan nang pumunta siya sa pwesto namin ay sarado na ito. Kaya hindi niya nasabi ang plano niya. Inisip niya na baka nagpapalamig si nanay kaya sinarado ang tindahan. Noong sumunod na araw ay nagpunta muli si Malaya pero hindi muna siya lumalapit. Mula sa kalayuan ay tinatanaw niya ako pero hindi niya ako nakita. Umakyat pa siya sa isang bakod para lang matanaw na baka nakaupo lamang ako sa loob ng pwesto namin. Pero hindi niya pa rin ako nakita, Papa Dudut. Saka lang malalaman ni Malaya ang totoo kung bakit wala ako sa pwesto namin sa palengke. Pantawid uhaw! Kawawa! Ay, Aling Ason, nandiyan pala kayo. Ay, natural! Pwesto ko ito eh! Oo nga po eh. Tubig po. Mas kailangan mo yan! Bakit po? Wow! Kunyari pa walang alam pero ang totoo, hindi mapakali! Si Orson po. Ayun! Nakikita mo ba? Hindi nga po eh. Oh, di wala dito! Nasaan po siya? Wala nga! Anong oras po siya darating? Bakit? Wala naman po. Lalasunin mo na naman ang utak ng anak ko! Sobra naman po yung lalasunin. Ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap tapos? Usap lang po. Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? Tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa. Mag-isa ka lang. Nay, Aling Ason naman. Ayaw na bang magkaapo? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na tsaka na siya magkaanak. At kung mangyayari man yon, hindi sa'yo. Mahal po namin ang isa't isa. Tinakot mo lang siya. Inuto. Baka nga ginayuma mo pa eh. Kaya ayun, akala niya true love ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya ako. Inakit mo kasi siya. Wala pong ganun. Sus! Dinaan mo pa siya sa pabigay-bigay mo ng tubig. Yun po ba ang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung ano pa ang ibinigay mo sa kanya? May nakita ho ba kayo na hawak niya na material? Wala! Malay ko kung tinatago niya lang. May maitatago po ba sa inyo? Ano? Ibig ko pong sabihin, wala kayong makikitang binibigay ko sa kanya dahil hindi po nakikita yung ibinibigay kong pagmamahal. Kita mo na? Di sumabit ka. Ang pagmamahal dapat nakikita yon. Paano po makikita kung papatayin nyo naman? Anong sinasabi mo? Mamamatay tao ako? Malapit na pong mamatay ang puso ni Orson, sinagip ko lang. Ano? Superhero ka na ngayon? Masyado ka naman patawa. Seryoso po ako sa anak nyo. At seryoso ang pagmamahala namin. Kahit tinaharang nyo, kahit pinipigilan nyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Napakadrama! Gusto mo ng award? Magpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? Ayan! Kausapin mo! Aling Ason naman,
Seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano mo makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo nang asahan pa yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Aling Asor, parang awa niya naman po. Hoy! Huwag kang umiyak-iyak dyan ha! Nakakahiya ka! Baka sabihin kung inano kita dyan. Doon ka nga sa malayo umiyak! Aling Asor, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tigil-tigil mo na yung arte mo ha at magharap ka na lang ng iba dyan. Aling Asor! Ano ba naman yan? Malas yang umiiyak sa tapat ng tindahan! Grabe ang iyak ni Malaya noon, Papa Dudut. Hindi talaga tinabla ng awa si nanay at sobra ang pagtatago niya sa akin ng mga oras na yon. Ang hirap ng sitwasyon. Inakay na lamang ng ilang tindera sa alito si Malaya para ilabas ng palengke at doon siya dinamaya ng mga kaibigan namin. Nalaman ni Malaya kalaunan na pinadala talaga ako sa probinsya ni nanay. Hinatid ako ni nanay noong araw na nagsara ang tindahan at iniwan ako doon kina lolo at lola pagkahatid sa akin. Iniwan ako na parang bata para lang mailayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saang probinsya. Nagmatigas talaga si nanay kahit nagmamakaawa na si Malaya ay hindi talaga niya ako itinuro. Sa probinsya naman ay nalaman nila lolo at lola ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni nanay sa kanila. Nagulat sina lolo at lola sa kwento ko. Kinausap nila ako ng masinsinan at pinayuhan na sundin ang tinitibok ng puso ko at huwag ang desisyon ng iba para sa akin. Sinabi rin nila ang nabanggit ni Malaya sa akin dati na nasa tamang edad na ako at dapat ako na ang magdesisyon para sa sarili ko. Sa palengke naman ay bigla ring hindi na nagpakita si Malaya. Dumating ang punto na pati si nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nag-aalala siya, kundi para makasigurado lang na na-dispatch na din si Malaya gaya ng mga naunang babaeng nagkagusto sa akin. Laking gulat daw ni nanay noong malaman niya na nasa probinsya na rin si Malaya. Pero ang hindi alam ni nanay, sa probinsya namin nagpunta si Malaya. Nang iwan ako ni nanay kina lolo ay kinuha niya rin ang cellphone ko. Kaya wala akong kontak kahit kanino sa Maynila, lalo na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan naming nagtitinda doon ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kina lola para magtanong kung nandun ako at nang masigurado niya ay sa kanya pinakiusap sa akin si Malaya. Kaya ayun po, nakapunta si Malaya sa bahay ni lolo at lola sa probinsya sa tulong ng mga kaibigan naming tindera sa palengke. Hindi nga nagtagal ay nakarating din kay nanay ang balita na nasa probinsya namin si Malaya. Pagtawag ni nanay kina lolo at lola ay nagulat ito na nagpakasal na pala kaming dalawa. Pumayag kasi sina lolo at lola na magpakasal kami dahil nasa tamang edad ako. Naiyak si nanay sa balita pero siya pa ang pinagalitan ni lolo at lola. Pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya sa akin. Kalaunan ay natauhan din si nanay at wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari dahil nga sa kasal na kami. Pero syempre kinakailangan pa rin namin kausapin si nanay. May tampo siya pero naiintindihan niya ang mga nangyari. Sa ngayon ay may anak na lalaki na kami ni Malaya, Papa Dudut. Kaya tuluyan na ring sumaya si Nanay Azon. 5 taon na ngayon ang anak namin na pinangalanan naming Oli. Mahal na mahal siya ni nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero ang nakakatakot ay nakikitaan namin si nanay ng paghihigpit kay Oli. Kaya inunahan ko na siya, Papa Dudut, na huwag igaya sa akin si Oli. Nahimas-masa naman si nanay at naging maluwag na siya kay Oli at hinayaan na kaming mag-asawa ang magdisiplina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa inyong oras sa pagbabasa ng kwento ko. Hiling ko na marami pang kwento ng mga kabarangay ang mabigyan ng pagkakataon na maitampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag narinig ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Orson. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.